Good books kasi serve as warnings or guides din for future problems, to avoid future problems yung mga historical fiction about sa giyera, still applies today sa nangyayari ngayon na wala naman kasing talagang nananalo kapag may giyera, maraming, alam mo yun, maraming nawawalan ng buhay, tapos yung mga kadalasan yung mga nabubuhay ay yung mga privileged, may mga privileged na at may mga mayayaman. Tapos tayong pangkaraniwang tao ang nagsasuffer. No limit tangere, if yung main point niya about yung main lesson niya about education, informing the minds of the Filipino youth, still applies today. Still rings true today na kailangan na ang edukasyon ay importante para maghulma sa pag-iisip ng mga bata para maging maayos at mga disente silang tao sa lipunan, and also to sculpt them into becoming bright, insightful people who could definitely be a force of positive change sa society and for the world. Kahit romance, read any genre of book you want. Just read, please. Learn to think. Romance. Some romance books teaches you how to romance, how to be a decent person, how to romanticize your life, how to treat your partner equally, how to treat your partner decently. Importante yun. Dati I am ashamed to admit this. Ayoko nung mga romance books dati kasi bata pa ako. It doesn't do anything for me. And ngayon na tumanda na ako, nakakakilig. Bukod sa nakakakilig, ayun nga, lahat ng mga nasabi kong benefits before. Read from the perspective of males, read from the perspective of females. But also, be careful sa mga sabihin ko din, be careful sa mga toxic romance books. Like, may narinig ako about kay Colleen Hoover ba yun? Basta, may mga toxic books out there na glorifies toxic partners. Wag naman yun. So, learn to discern. Also nga pala, share lang, kaya pala before romance did nothing for me, ibig sabihin hindi ako masyadong interesado sa romance kasi late kasi hindi ko pa ina-admit sa sarili ko na bakla ako. So, yung mga straight romance books, hindi kinikilig naman din ako, pero not to the point nung unang basa